Assalamualaikum and good day sa ating lahat. My name is Datuputi Sigalil and this is our The Group 2 Reporters today. The topic is all about basketball game. Introductions. All players need to learn the concept and principle of offense and defense. These principles apply to all type of offense and defense. With a good understanding and an ability to play this, a player will be able to play all type of offense and defense. Without this understanding and ability, a player become robotics or primidates. Lahat naman tayo dito is aware sa larong basketball. Atin itong nakikita at minsan ay nalalaro pa natin ito, especially sa mga boys. So, sa paglalaro ng basketball, ito yung mga kailangan isaalang-alang ng mga players o ng isang players ay ang offense and defense principles. Kapag ito ay na-apply nila sa kanilang mga sarili, ay madali na lamang sila makakagalaw sa isang laro. Hindi sila mahihirapan sa paglalaro ng basketball. At maiwasan yung mga galawan na pagiging robotics or mabagal sa paglalaro. So, yun. Offense and defense. Offense, ito yung mga tactics or paraan mo para makascore kayo sa kalaban. Katulad ng snatch, pag-ago ng bola, pag-shoots, or pag-rebound, or pag-run, at yung isa man-to-man. Bawat players ay may na-assign na magkakalabanin at harangan at kailangan sa players ay aware siya kung saan siya posisyon para hindi siya mawala sa paglalaro ng basketball. At offense. Offense naman, ito yung pagpigil mo sa kalaban upang di sila makascore sa inyo. Katulad ng pag-tag sa kanila, pagharang, di kaya naman ay pag-agaw ng bola sa kanila. At basta mga paraan na pinipigilan mo sila para hindi sila maka-shoot o maka-score sa inyong team. At kapag nai-apply ng isang basketball player ito, ay maiiwasan yung pagiging primidates or pagiging robotic ng isang player at pagiging mabagal sa paglalaro. Dahil sa paglalaro ng basketball, nangangailangan ito ng liksi ng katawan, agility, pagtakbo, at gaan ng katawan. So, zigzag bouncing ball. Sa paglalaro ng zigzag bouncing ball, ang mga equipment dito, skill, formation, equipment, basketball, skill, bounce and catch, iba-bounce mo yung bola at ika-catch. Formation, 2 parallel line, spaced from 7 to 10 feet apart, with the partners facing each other, group of team, consisting of 6 to 12 players as many group or team may participants. So, formation dito, kailangan daw sa bawat team ay nakalinya ng straight or nakaharap sa bawat isa. Katulad nito, nakaharap or nasa picture na nasa PPT. Na kailangan daw is nakaharap sa bawat isa na nasa 7 to 10 feet apart ang layo sa bawat isa. At each player ay consisting sa dami ng 6 to 12 players or as many groups. Sa paglalaro ng zigzag bouncing ball, direction, player number 1 bounce the ball across the player number 2 or the first player at the other line. Player number 2 bounce the ball across the player number 3 or this side player number 1. So, ang player number 1 daw, ibabounce na yung bola sa player number 2. At yung player number 2 naman, ibabounce na naman yung bola sa player number 3. Parang ganito sa ganyan, ibabounce. Parang ganyan sa PPT na nasa pictures. Nag-decide sa player number 2, ibabounce sa player number 1. At hanggang sa makarating ito sa player number 6 or sa pinakadulo. At yung player number 6 naman, ibabounce na yung bola sa player number 5
hanggang sa makarating yung bola sa starting point or sa player number 1. At sa loob ng after 7 games, kung sinong team ang pinakamabilis na nakarating yung bola sa starting point or sa player number 1 ay siyang panalo sa laro na zigzag bouncing ball. Ball snatch, equipment, basketball, skill, running in agility, pagtakbo, gaan ng katawan. Formation, 2 teams of equal number. A player take position as shown in the diagram found below. Each team has numbered consistent beginning at number. A ball is placed between the team who are at the team distance of 10 feet. So, sa paglalaro ng ball snatch, bawat team daw ay may numero ang kanilang mga damit o sa likod. At kung anong dami ng isang team, ay kailangan ganun din yung dami ng isang team or 5 din yung isang team. Sa formation dito, ang bola ay nasa gitna at ang bawat team ay nasa bawat side or parang ganito. At ang layo ay 15 feet apart, layo sa kalaban. At sila ay magkaarap, ang bola ay nasa gitna. Paglalaro ng ball snatch, the leader call a number, any player number. The player who owned the number called running to attempted the secured or the snatch the ball, carry across the team line. So yung leader daw ay magtatawag ng players, any player number. Pwede ito siya sa 4 or 1. Basta depende sa kanya kung sinong tatawagin niya. At yung player na yun na natawag ay mag-attempted to run. Kumbaga, lalapit siya dun sa leader at kukunin niya yung bola upang isi-secure niya yun at iingatan niya upang di maagaw ng kalaban sa kanya. At ang goal dito ay yung bola ay madala sa kanilang team line or di kaya naman ay o mapunta sa gitna or mapunta yung bola sa kanilang team line. At yung mga kasamaan niya na hindi na attempted to secure the ball ay mapupunta rin sa kanya dahil ingatan din siya ng mga kasama niya para yung bola ay di maagaw sa kanila. At yung player na naatasan na kumbaga magsisecure noong bola na hindi maagaw sa kanila ay kapag nagawa niya na madala yung bola sa kanilang team line nang hindi siya na tatag or naaagaw yung bola sa kanya, ay makakascored sila sa kalaban. At kapag naman hindi niya nagawa na, kumbaga, before pa niya nadala yung bola sa kanilang team line, ay natag na siya or naagaw na yung bola sa kanya, ay makakascored naman yung kalaban sa kanila. At sa loob ng 20 minutes na paglalaro ng ball snatch, ang team na kumbaga pinakamaraming makukuhang points ay siyang panalo sa paglalaro ng ball snatch. So yun. History of basketball. Saan ba ito nanggaling at sino ang gumawa nito? So sa madaling salita, ang gumawa ng larong basketball ay si Dr. James Naismith. Si Dr. James Naismith ay pinanganak noong 1861 sa bayan ng Ramses, Canada. Si Dr. James Naismith ay isang Canadian-America na ang kanyang trabaho ay gumawa ng sport or laro. So si Dr. James Naismith, dahil nga sa noon, sa bayan nila sa Springfield ay malamig, si Dr. James Naismith ay parang inatasan siya or parang naisipan niya na gumawa ng larong basketball noon dahil nga yung mga bata ay nasa loob lamang ng kanilang mga tahanan at naisipan niya na gumawa ng laro na kahit sa kanilang mga indoor o sa kanilang mga tahanan ay kakapaglaro pa rin sila ng safe at hindi sila kumbaga masasaktan. At ayun na nga, si Dr. James Naismith ay na-invento niya yung larong basketball noong December 21, 1891. Si Dr. James Naismith ay
na-inspired siya or parang kinuha niya yung idea sa pagbuo ng basketball sa laro niya nung siya ay bata pa. Ang laro niya noon ay which is ang laro niya na duck on a rock, means yung pato daw ay nakapatong sa malaking bato at kukuha ka ng isa pang bato na pamato at ibabato mo doon sa pato na nasa malaking bato. So doon siya kumuha ng idea sa larong o sa pag-imbento niya sa larong basketball. Si Dr. James Naismith, yun, nung nagawa niya na yung larong basketball noong December 21, 1891 ay sa taon ding yun o sa araw din na iyon nangyari ang kauna-una ang paglalaro ng basketball. So sa paglalaro nila ng basketball noon, dahil nga bago pa ito na imbento ni Dr. James Naismith, ang kaniyang ginamit noon na ring ay basket ng peach or basket ng apple. Yun yung ginawa niya na parang shootan ng bola ay ang basket ng peach. At isinabit niya ito sa taas na 10 feet. Isinabit niya ito sa taas na 10 feet at ang kanilang ginawang bola ay bola ng soccer ball. Yun yung ginawa niya na bola dahil wala pang bola ang sariling bola ang basketball. Kalaunan, si Dr. James Naismith ay siya ang tinagurian na pinakaunang coach ng basketball sa University ng Kansas. So, yun yung history ng basketball. Maraming salamat. Assalamualaikum. I'm Dato Said Alamada Iskak. So, my report is it's all about 13 rules or 13 violation rules in basketball. So, the ball must be held in or between the hands. The arm or body must not be used for holding it. So, it means bawal na bawal din talaga. Hindi ka naman siguro makakapag-dribble gamit ang katawan. So, dapat talaga arms and fingers. So, the next one is no shouldering, holding, pushing, striking, or tripping in any way of an opponent. So, bawal na bawal ka talagang tumulak or yung paglulusot yung opponent mo tapos bigla-bigla mong babanggayin. Bawal na bawal din yun, which tinatawag yun siya na nakalimutan ka. Tinatawag yun siya na kumbaga violation sa basketball. And then bawal na bawal mo rin sipahin yung opponent mo. So kapag ginawa mo yun, the first infringement of this rule by any person shall count as a foul. The second shall be disqualified. So pwede kang ma-disqualified kapag ginawa mo. Number 6 is a foul is striking the ball. So isang foul ay ang pagpalo sa bola gamit ang kamo. Kumbaga paglalabag din talaga yun sa rule ng 3, 4, and 5. So, number 7 naman is yung makakagawa ka ng sunod-sunod na foul. Ibig sabihin nun, kumbaga walang kalaban na nakagawa ng foul or nakagawa ng violation. So, number 8. Isang goal ay makakamit kapag ang bola ay naipasok o naabot mula sa lupa patungo sa basket.
Kumbaga, kapag na-shoot mo yung bola, which is goal na yun. Pwede ka na, yun din naman talaga yung goal niya, which is makascore kayo sa kalaban. Number 9 is out of bounds. So it means, siguro, alam naman natin ito, di ba? Kapag nalabas sa field or nakalabas yung bola sa field, which means halimbawa kayo na team yung di kaya kami na team yung nakalabas ng bola, which means mapupunta talaga sa opponent yung bola. So when it comes to out of bounds naman, after nun, di ba, lalabas sa line yung opponent bago ibibigay ng referee yung bola, which means labas yung hold yata yung tawag nun. So magbibilang yung referee ng 5 seconds. So dapat may pasa na ng opponent sa kakampi niya yung bola bago pa matapos yung 5 seconds back. Kasi kapag hindi niyo yun naipasa agad, mapupunta sa amin yung bola. So, ano ba? Number 10. So, ang number 10, which is means, kapag tatlong sunod-sunod na foul, kapag magkakaroon ka ng tatlong sunod-sunod na foul, which means may karapatang ma-disqualified, may karapatang kang ma-disqualified ayon sa rule number 5. So, number 11 naman, which is means ang referee ang magdedesisyon kung kailan nasa laro ang bola, which means kapag mag-uumpisa na yung bola, syempre referee yung magtutus ng bola para paggagawa nyo. So referee talaga yung nagdedesisyon. So ang laro ay may 15 minutes and halves, or may dalawang 15 minutes, which means equivalent to 30 minutes. So may 2 minute, may 5 minutong pahinga sa bawat sa bawat game. So the last one is ang team na makagawa ng maraming score at yun ang madedeclare na panalo. So ang additional nito, pero natakil naman din siguro to ni Jalil, but ang gumawa ng basketball, which means si James Naismith, graduated siya as a medical doctor, primarily interested, grabe niya ka-interested sa sport, sa physiology. Ano ito? Ito yung natawag itong sports science, and as a Presbyterian minister with a keen interest in philosophy and clean living. So ayun nga, i-introduce na yung basketball into many nations by the YMCA movement is early in noong 1893. Basketball was introduced at the Berlin Olympics in 1936. Today, basketball, kumbaga, hanggang sa kinilala na yung basketball sa pinaka-famous or pinaka-popular na sports
sa buong mundo. So the next one is basketball. Basketball is a running game, di ba? Kumbaga, so the next one is basketball. Basketball is a running game, di ba? Kumbaga, pagtatakbo talaga, it means the player must be continually moving, kumbaga tuloy-tuloy na paggalaw. Tapos, pero hindi naman sa whole game na yun, which is, tuloy-tuloy yung pagtatakbo mo ng mabilis. Depende sa sitwasyon. For instance, nagdedepensa ka tapos tatakbo yung opponent mo. Kailangan mo din talagang hubulin yun. So, it's all about 3 kinds of movement: walk, run, and sprinting. So, many sports, the same basic concept of offense, diba? Take the dog. Kumaga, marami din naman talagang pagkakapare-pareho yung basketball, which means, these sports include all field and court sports, including net sports, katulad na lang ng tennis, badminton, volleyball. It seems that, kumbaga, pare-pareho lang talaga sila ng konsepto, kasi which means tennis naman, kumbaga dun mo rin talaga ibabato yung bola kung saan bakante or kung saan walang kalaban, di ba? So it seems like it's logical to teach the concept first, and yet many basketball coaches and those in other sports fail to teach this concept at the beginning. So, kumaga basketball is no different than most other things we learn in life. Kumaga marami ka talagang matututunan sa basketball. So the next one, there are 3 main steps to developing a basketball player, and it is the same for most sport. Ito yung understanding the basic concept of principle of offense and defense. So ito yung kailangan mo munang matutunan, yung basic. So ano nga ba yung mga basics sa basketball? Ito yung matutunan mong dumepensa nang hindi mapafoul. Ito yung matutunan mo munang yung basic kung paano mag-dribble, kung paano mag-shoot, kung paano hindi ka matatawagan ng violations, para hindi ka matatravel, para maiwasan mo yung mga violations na yun sa basketball. So, ito yung pinaka-importante. The next one, teaching good decision making. So, kailangan mong i-improve yung decision making mo. For instance, ikaw yung dumadala ng bola. So, kailangan mong magdesisyon ng maayos. Kailangan mong magdesisyon ng maigi. Para makagawa kayo ng score sa kalaban. So, ito yung binabantayan ka ng 3, for instance, tapos may dalawa kang kasama na bakante at yun yung malapit sa ring. Kumbaga wala silang guard. So kailangan mo yung ipasa yun. Yun yung mga decision making na kailangan mo rin matutunan sa basketball. Yun yung mga good decision making. So learning the skills of the game, katulad na lang ng footwork. Lahat naman din talaga ng players kailangan ng matutunan ito. Kailangan din gawin ito. Kailangan din pagpraktisan ito. Ito yung mga footwork, movement, and ball skill. Kailangan mong mag-footwork talaga para
mag-increase yung strength mo para gumanda yung para maganda yung galaw mo para makasabay ka sa ibang player. Tapos ball skills, ito na yung pag-dribble, pag-shooting, ito na yung pag-guard, kung ano man yung position mo sa court. For instance, kung ikaw ay naglalaro ng basketball. So ang pinaka magandang player o pinaka great players is in athletes, kahit anong athletes pa man yan, which is yun yung the best skilled. Yun yung paano ka magdesisyon, kung paano mo palalawakin yung ego mo, kung paano ka mag-isip sa loob ng game. So kasi aanhin mo naman kasi yung kumaga player kahit gaano ka pagagaling kung wala ka naman ding good decision making, kasi matatalo ka pa din eh. So kailangan mo talagang magdesisyon, lalong-lalo na in game. For instance, yun yung sabi ko kanina, na kapag libre yung kasama mo, ipasa mo na lang para naman makascore kayo easily, kesa naman sa pilitin mo naman yung hindi mo kaya, di ba? So ito na ngayon. Kagaya na ng mga sinabi ko kanina. So yun yung kapag lulusot yung kasama mo, kailangan mong screenan yung kalaban para tuloy-tuloy hanggang makashoot yung kasama mo. Yun yung mga instinct or decision making na kailangan para may panalo yung game. So ayun nga, number 4 is kumaga, tulad ng sabi ko kanina, kung napapansin nyo, yung mga player which is kumaga nakapatong ito sa bola habang itong fingers naman ang kumokontrol. So para ma-handle nila ng maayos kung paano mag-dribble ng bola. Okay, number 5. Karamihan sa mga player or minsan sa mga player, nilalakasan nila masyado yung paghawak ng bola or yung pag-grip ng bola. At dapat na iwasan lang yun, which is nakaka-reduce ito ng pag-control sa bola. Kasi kapag linaksan mo siya yung paghawak ng bola, which is hindi mo siya ma-handle o makokontrol ng maayos. So number 5, ideal some ball handling drills should be. So number 5, ideal some ball handling drill should be done every day, but at least 3 days a week. So pwede ka naman siguro, halimbawa for instance, ikaw ay isang estudyante. So pwede ka naman din mag-drills into 3 days a week para din naman ma-enhance yung paglalaro mo ng basketball, para ma-improve pa lalo yung paglalaro mo. For instance, hindi ka masyado marunong mag-dribbling, shooting, ganon. So mas may enhance mo pa yun dahil sa pagdidrills or pag-ensayo mo. Good morning, Sir Saidin. I am Jehan Egyampaka and this is my report. Ball handling. Ball handling is the foundation of the basketball skills. It allows a player to control the ball confidently while moving, passing, or preparing to shoot. Proper ball handling drills help players develop coordination, speed, and confidence. So, sa ball handling is very important sa isang player or basketball players. And also, players allowed to control the ball confidently while moving, passing, or preparing to shoot. So, sa pamamagitan ng iba't ibang handling drills, nahasa ang coordination, speed, and confidence nito.
So, kapag ang isang player sanay na sa ball handling, hindi na niya kailangan tumingin sa bola at mas nakakapag-focus na siya doon sa laro at sa mga kakampi nito. Next is catching the ball. Player should catch the ball with bent arms, not stretched arms. Catching with bent arms gives immediate control and power, while stretched arms may cause the ball to bounce out or slow down the next movement. So, catching the ball with bent arms ay nagbibigay ito ng control at lakas. So, ang strength arms ay maaari magdulot ng pag-bounce ng bola palayo o pabagal sa galaw. So, there are 3 important ways to catch the ball. Number 1 is with the feet. So, gamit ang paa is dapat gumalaw ang manlalaro o player papunta sa bola. So, habang papalapit ang player sa bola, mas nababawasan ng tsansa na maagaw ito ng kalaban at mas nagkakaroon ng magandang balanse at control. Number 2 is with the eyes. So, gamit ang mata, kailangan tutukan ng player ang bola mula sa pagpasa hanggang sa ito ay masalo. So, sa pag-focus sa bola ay nakakatulong ito para hindi ito mahulog o makawala. So, kapag walang focus mo dun sa bola, may posibilidad na maago yung bola at makakapuntos yung kalaban. The last one is with the fingers. Gamit ang mga daliri, dapat nakabuka ang mga daliri sa pagsalo at hindi palad ang pangunahing ginagamit. So, ang mga daliri at hinalalaki ay nagbibigay ng mas matibay na kapit at mas mahusay na kontrol sa bola. So, dahil dito, mas mabilis na makakapagpasa, dribble, or shoot after catching. Footwork. Correct footwork is essential in basketball. Skills as the jump stop and stride stop help players move quietly and maintain balance. Good footwork allows players to change direction, pass, or shoot efficiently without traveling violation. Footwork also help players stay ready for their next action after catching the ball. So, ang footwork ay mahalaga sa basketball dahil ito ang tumutulong sa mga players na gumalaw ng tama at manatiling balanse habang naglalaro. So, ang jump stop and stride stops allows player to stop safely and control their movement. Good footwork help player change direct quietly, pass the ball, or shoot without committing a traveling violation. So, nakakatulong din ito upang maging handa ang manlalaro sa susunod na galaw pagkatapos makuha ang bola tulad ng pag-pass, pag-dribble, or pag-shoot. So, the next is passing. Passing is the fastest way to move the basketball and essential in team play. I'll touch, many beginners prefer dribbling or shooting. Effective passing creates open opportunities for teammates. So, ang passing ay ang mabilis na paraan ng paglipat ng bola mula sa isang player papunta sa kakampi. So, it is very important in team play because it helps create scoring opportunity for teammates. So, kahit mas gusto ng ilang baguhan ng pag-dribble or pag-shoot ng maayos na pagpasa ng bola ay nakakatulong upang maging bukas ang mga kakampi at mas maging maayos ang galaw ng team. So, we have 4 types of passing. The first is proper vision and awareness. Proper vision and awareness. So, dapat laging aware ang player kung nasaan ang kanilang mga kakampi at kalaban kung saan nakapwesto yung mga kakampi nila. The next is correct foot positioning. So, correct foot positioning is nakakatulong ito para maging balanse at kontrolado ang pagpasa sa bola. The next is power coming from the legs, not just the arms.
So, lakas mula sa binte. Ang lakas ng pagpasa ay dapat galing sa binte at katawan, hindi lang sa braso. The last is accurate direction toward the receiver. Tamang direction ng pasa. So, dapat nasa eksakto ang pagpasa papunta sa kakampi ng tatanggap na bola. And the last one is protecting the ball. Protecting the ball is an important offensive skill. Players should keep the ball away from defender by using their body and pivoting when necessary. A common teaching rules is ball embodiment, meaning the body should always be between the ball and the defender. So protecting the ball is an important offensive skills in basketball. It means keeping the ball safe from defenders so they cannot steal it. Players protect the ball by using their body as a shield and by pivoting to move away from the defender when needed. So, ball embodiment meaning nito ay dapat nasa pagitan ng bola at ng defender ang katawan ng malalaro. So, sa ganitong paraan, mas mahirapan ang kalaban na maagaw ang bola. Nakakatulong din ang pagprotekta sa bola upang mapanatili ng players ang posisyon at makagawa ng mas magandang pagpasa, pag-dribble or pagtira. So this My name is Dato Sardi Edsel, and my topic is about passing in basketball. So we have here 6 types of passing in basketball. The first one is 100 push pass. 100 push pass is a fastest pass in basketball. It is commonly used around the perimeter and can be done while standing and dribbling. Example po ng 100 push pass is pag nagde-dribble tayo ng bola tapos may malapit tayong kakampi na open, walang defender, so ipapasa natin na mabilis yung bola para hindi makapag-react kagad yung kanyang defender at maka-score siya ng madali. Yun po yung example. The next one po is 200 chest pass. 200 chest pass is the most basic pass in basketball. So, especially sa mga beginner, so nagamit nila itong 200 chest pass kasi medyo madali lang. So, 200 chest pass, it is accurate based from medium distance passes. So, ginagamit daw ito sa medium distance, so hindi rin malayo, hindi rin malapit. Dito po ginagamit yung 200 chest pass. Example po ng 200 chest pass is during basketball game when you and your teammates are facing each other without a defender in between. So, dito natin gagamitin itong 200 chest pass para sa mabilis na pasa. So, gagamitin natin yung both hands natin and mag-step po tayo forward para malakas yung ating pagbasa ng bola sa ating kakampi. Yun. The third one po is bounce pass. The bounce pass is a pass where the ball bounces on the floor before reaching a teammate. It is usually used to avoid defender and effectively for short distance. The ball usually bounces 2/3 of the way the ball received. Example po ng bounce pass is if a defender is standing between you and your teammates, so you can use bounce pass so the ball goes under the defender and reach your teammates. So example is pag nasa inbound play tayo tapos may naka-defense sa atin na sa pagbasa natin ng bola sa ating kakampi, we can use bounce pass to the next one po is overhead skip pass. So the overhead skip pass or skip pass is used
to pass the ball over the defender or across the court. The ball is held above the head and throw using both hands and requires strength and good adjustment. So sa overhead skip pass po is example po ng overhead skip pass po is if your teammate is open on other side of the court and his defender are blocking the passing lane, so we can use overhead skip pass para hindi maabot ng hindi maabot ng defender ng kakampi natin yung bola. So ipapasa natin sa above their head para direct may pasa natin sa ating teammates. Next po is baseball pass. Baseball pass is a long distance pass. Throw using one hand. It is similar to throwing like a baseball pass. It is often using during fast break to quickly move the ball down the court. Example po is pag hindi nakashoot yung kalaban natin, tapos nakuha natin yung rebound, and then nakita natin yung teammates natin sa other side of the court na wala pang defender, so we can use baseball pass to quickly send the ball to them for an easy shot. The last one po is curve post pass. The curve or post pass is used to pass the ball to a teammates cutting toward the basket or posting inside the lane. Timing is important to receiver can catch the ball. Curve post pass po is ginagamit po ito siya para sa mabilisang pasa para hindi makapag-react kagad yung kalaban at makagawa tayo ng very quick pass para sa easy shot. So example po is may nag-cut po na teammates natin papunta ng basket, so we can use curve post pass para ma-catch niya ng maayos yung bola tapos maka-shot siya ng maayos or mabilis. Yun lang po. Maraming Good day, sir. My name is Del Monte Angelo P. So, my topic it's all about seven basic skills in basketball, or 7 basic dribble in basketball. So I will discuss it, sir. So okay, let's start with number 1, dribbling. The skill along with shooting is the fun part of basketball for most players, and we wear many young players copying their PBA or NBA idols with all types of fancy ball work, but so often they have not been taught that there are only 2 reasons to dribble the ball. Okay, sa dribbling na skill, sir, is kumbaga ito yung kadalasang mga basic nating matututunan sa to how dribble a ball in basketball. Ito yung pangunahing matututunan natin sa paglalaro ng basketball is yung pagdi-dribble, to how handle the ball properly and kung paano siya i-dribble ng maayos, sir. And it is used to penetrate the ball towards the basket. So kumbaga sa number 1 is sa dribbling is kumbaga nape-penetrate kung paano siya i-dribble papunta sa basket, dun sa basket sa ring, sir, parang ganun. Tapos to create a better passing. So kumbaga kung ikaw yung may hawak ng bola is, for example, sa may naglalaro kayo ng tournament na basketball or liga sa inyong barangay, at
kumbaga ikaw yung naatasang humawak ng bola, ikaw yung tagadala ng bola. So, kumbaga habang nagdadala ka ng bola is kumbaga nakaka-create ka ng better passing sa mga kasama mo, yung bola na maganda ang pag-pass mo sa kanila, sir. And ganun. And next is the drive. So, the drive, it is a dribble which penetrate the ball quickly towards the basket looking for a close-in shoot such as a layup or pull-up, jump shot, or a pass off to a teammate, both of which create a pressure on the defense when the ball penetrates the first line of defense. The various moves as a player can use in executing the drive are called one-on-one moves. So kumbaga sa the drive naman, sir, is ito yung kumbaga tumatakbo ka na mabilis, tapos kumbaga paano mo ida-drive yung ball, yung sa paglipat-lipat sa kabilang side ng mga kamay mo, sir. Kumbaga idadam sa ilalim ng mga paa mo, tapos parang nga yung how to handle a proper in a ball, parang paano mo siya mai-handle ng mabuti para hindi siya maagaw ng kalabang, parang gagawa ka ng tricks, parang yun yung the drive. Tapos next naman is the crossover dribble. It is simply a charge of direction during a dribbling and the basic as always is the footwork. The change of direction is the same footwork used in all changes of direction with or without the ball. So sa naman, sir, sa the crossover naman is, sa the crossover dribble is ito na yung kumbaga gagawa ka ng isang play sa isang laro or sa basketball nang kumbaga malalansin mo yung kalaban or di kaya gagawa ka ng fake na moves na kumbaga para niya maagaw niya yung bola sa iyo is gagawa ka ng crossover na dribble, parang ganun, sir. Kumbaga parang mabe-breakdown yung kalaban mo, sir, na aagaw sa bola na dinadala mo, sir. Ganun. And the next is the hesitation dribble. It is a move to lead the defense into thinking that the dribbler may be going to make a crossover dribble, causing the defender to move his head to the opposite direction to the dribble. So sa the hesitation dribble, sir, is kumbaga ito na yung siya, kumbaga nagmo-move siya to lead, kumbaga nagmo-move ka na gagawa ka ng isang na defense para sa halimbawa sa teammates mo sa isang laro sa basketball, sa isang liga, tapos halimbawa 5v5 kayo, tapos tournament yun. So kumbaga gagawa ka ng isang halimbawa sa kasama mo is siya yung nagdadala ng bola. So kumbaga iisip ka ng paraan, gagawa ka ng isang play na i-defense mo siya. Kumbaga mag-screen ka sa kalaban para hindi maagaw sa kanyang bola or manatili sa kanyang bola sa kamay ng kasama mo, sir, ganun. Kumbaga parang mananatili sa team na yung bola na dinadala ng bawat isa sa inyo, para ma-defense nyo sa kanya or sa kalaban yung bola at para hindi maagaw. And then a fake crossover dribble, it is an extension of the hesitation dribble. So yun na nga, parang gagawa ka ng fake crossover dribble para malansin yung yung kalaban, parang ganun. And next is the stutter dribble. This dribble move are all footwork and ball control, and practice makes it perfect. So kumbaga dito sa the stutter dribble,
kumbaga yung bola na hinahawakan mo is mag-move siya, parang buong katawan mo, footwork, ganun, parang buo sa ball para makontrol yung bola. And kumbaga mapapractice mo siya ng perfect mo siyang madadala. Kumbaga sa pagdi-dribble mo is magiging perfect yung pagdalam ng bola. Parang ganun. And then next is shooting. It is the focal point of the game. For many players, most spectators and some coaches, and for these people it is what wins the game. So sa shooting naman is kumbaga meron kang yung focal point, kumbaga sa isang laro meron kang parang kumbaga marunong kang magmatsyag, kumbaga tinatawag siyang spectators na, or kumbaga parang sa coaches pa is siya parang tawag dito, parang yung siya yung nanonood sa bawat laro ninyo. Kumbaga sa bawat tao na nagdadala ng bola is parang tinitingnan niya kung paano nyo dalhin yung bola or kung paano siya mag-shoot, parang ganun siya. And the last one is the shooting technique. So they have two parts sa the shooting technique. Number one, as with all skills, starts at the feet and works up body. So sa number one is sir, kumbaga kung ba nag-start siya sa feet, ganun, kumbaga nag-work sa buong body mo yung ginagalaw mo dito sa the shooting technique. Kumbaga buong katawan mo talaga yung gumagalaw, kumbaga tumatakbo ka tapos dala yung bola and then ini-dribble mo siya ng kaliwa kanan, ganun, parang para hindi maagaw ng kalaban kaagad yung bola na yun na dinadala mo, sir, ganun. Tapos number 2, the feet should be pointed at the target. The ring are the vertical line on the side of the small rectangle on the backboard for a shoot close in on the side of the ring. So kumbaga sa number 2 is yun na nga, gagawa siya ng dito, yung feet should be pointed at the target. Kumbaga the ring, the vertical line on the side of the small rectangle. So kung yun na nga, parang gagawa ka ng yung dito, malayong pagtira, yung for example sa mga NBA, hindi ba sa mga NBA na idol natin is meron pa yung ginagaya natin, nagsushoot ka ng simula sa small rectangle, hindi ba yan ang tinatawag na tres, or di kayo yung malayong pagtira mula sa ring. So kumaga ma-shoot mo yun is tres ang tawag dun. Kumaga 3-pointer yun, 3-pointer ang tawag dun. Parang ganun ang kalalabasan nito sa the shooting technique. So that's all. Thank you, sir. Good day, everyone. My name is John Pilpi Jimena. Our topic for today is the basic concept of defense in basketball. In basketball, the core concept of defense is to prevent the opposing team from scoring and to regain possession of the ball. This is achieved by contesting shoots, disrupting passing lines, and forcing turnovers through various individual and team strategies. Ang depensa sa basketball ay naglalayong napigilan ang kalabang kupunan sa pag-score at makuha muli ang pag-aari ng bola sa pamamagitan ng paglalaban-laban ng mga shoot, pag-abala ng mga passing line at pagpilit ng mga turnovers sa pamamagitan ng isang hanay ng mga individual at diskarte ng kupunan. Next is how to teach the concept of defense through movement and awareness in basketball. Ng pagtatanggol sa basketball ay nangangailangan ng pagbuo ng isang pundasyon ng mababang tindig, aktibong mga teknika. Sa kasanayan sa footwork, pagtapos ay ilapat ang mga ito sa tulad ng laro ng mga teknika na sitwasyon na nakatuon sa mga prinsipyo ng man-to-man
o pagpuposisyon sa panig na tulong ng papatuloy sa komunikasyon. Kabilang sa mga pangunahing drills ang pag-mirror, pagsasara at pagpupuwersa sa bola sa baseline na nagpapalakas sa pisikal na paggalaw at kamalayan. Foundation, the defensive stance. Before introducing movement, players must master the proper stationary posture and ensure they are always ready to react. Types of the defensive stance. Low base. Number 2, balance. Number 3, active hands. Number 4 is eye contact. Next is one-on-one without the ball. In sports, on one-on-one or 1v1 without the ball typically refers to the defensive strategy where a player guards an opponent who doesn't have opposition of the ball. The goal is to prevent the opponent from getting open, receiving a pass, or creating a scoring opportunity. One-on-one with the ball. One-on-one with the ball is refers to the duel between the offensive player and a defender, commonly used in basketball to create a shooting opportunities or in a training to improve individual skills. It involves 1v1 battle for position, 50-50 balls, with the offense attempting to drive, shoot, or shake the defender. Salam, good evening po sir. My name Omar M. Ismail. So, partner, pass player, partner up, the pair short, live at 3-5 feet apart from each other, passing the basketball to each other. Sa basketball, ang partner passing ay isa ng mga pinaka-importante drill para sa mga beginner. At kahit sa mga pro, ito ang mabilis na breakdown kung paano ito ang ginagawa ng tama. Number 2, monkey in the middle. Have player in the grass or three for the object of the games is the four player on the outside, the pass the ball to each other, one player in the middle. Their goal is to step each ball. Ang monkey in the middle na nagkinilala rin sa ilang lugar sa Pilipinas bilang hanggo sa larong kay keep away ay isang nasaysay ng laro ng para sa o higit parang manlaro. Narito ang mga layunin ng mga manlalaro sa labas ay ipasa ang bola sa isa't isa. Ang hindi dito magawa ng monkey ng kaya ng magsalit ng layunin. Do ka ba? Lim. Naman ang kaya na ay nagawa o matapik ang bola habang ito ay nasa area hawak ng iba. Passing relay race. Divide player into the teams, setup of cones. In the true straight line, have the player each second or the player will pass for the line. Forward then the back. Sa Tagalog, ang larong na ito ay kaninang karaniwang tinatawag na passing relay o over-under relay. Narito ang simpleng gabay na para sa iyong laro. Move the cone
This drill have the player in the player's codes. Player will have abstain each player should be about 5 feet away from each other place a cone. In the handle between the two players, the object of the game is for the player to hit the cone, throwing forwarding the cone forward the other player. Para sa basketball drill na ito na narito ang nasa pares ang mga player ang bawat pares na ay may isang basketball. Number 5. Hot potato pass in the drill. One player is the position at the center of the game with the basketball of the other player line up around the 3-point R on the coach. Command the player in the pass the ball to the player to the partner. Let the player imitation passes back to the player in the center. This back and forward passing continues clockwise. A new player assume the center position. Action. Narito ang Tagalog na narito ang Tagalog sa paliwanag na para sa hot potato pass na isang Action. pagsanay sa basketball. Ito ang reaksyon. Tas ng mata. Tandayin na kondisyon at bilis ang pagpasa ng bola. Passing speed. Action. Red light, green light. Red light means green light, yellow light. Pula, red, huminto na obligadong tumigil ang lahat ng sasakyan bago ang stop line. Pedestrian crossing hindi dapat pumasok sa intersection hanggat hindi nagiging burden ang ilaw. Ikaw na, diyan man play. Gagawa. Sige. Play. Strong arm where the player do not dribble instead. Sige na. Terminolohiya ng basketball sa Pilipinas. Ang strong arm ay move kung saan. Yeah. Hindi nagdi-dribble ang player at sa halip nang ginagamit ang katawan o braso ay tinatawag na iba't ibang paraan sa depende sa konteksto. Play. Dribble around, cons, stop, cons, every guard na 4-5. Ang mga cons ay maglagay ng cons sa isang tuwid sa linya ang pagitan ng bawat con ay dapat sa guard na may kapwa sa 20.5. Action. Follow the leader, run, escape, hop. Stage ay stage with the bounce and play. Para sa mga sanggol na kay nang itayo ang sariling ito. Ang upuan ay
ikot ng 360 degrees at may kasamang tatlong bounce para sa aktibong paglalaro. 7. Duck goes players side in the cycle there is stone. Ang larawan ay isang basketball variation ng traditional na duck o goes. Narito ang mga hakbang ng nagkanik sa lahat ng manlalaro. Right. Shark and Minnows. Start with our player as the shark the rest of the players. The other side without the memos getting their balls. Action. Setup. Pumili sa isa, dalawa o manlalaro na nagiging shark. Pating sila ay tatayo sa gitna ng court. Naman ay ang mga minos, isda na bawat isa ay may hawak ng bola at Action. nakapila sa isang court. This time. Right left. Handed ito ang tawag na tao na kaliwa ang gamit sa kamay. Nagmula ito sa salitang kaliwa ng dimadaan na ng Spanish. So, takes. Change of direction drill. To start this, the games of the coach turns as the coach the team and begins to walk up the court. Back is the forward player short and dribble their basketball down in the court after coach short then. Kapag nagkatalikod ang coach na green, ang light habang maglalakad ng coach. Palayo ang nakatalikod ng dapat mabilis na mag-dribble ang mga player. Player pasulong. Sukran. Okay. The next one. Shuffle pass. Shuffle pass is isang uri ng pasa kung saan ang player ay gumagalaw ng paa sa isang shuffle motion. Minsan kumaga yung iniikot mo good yung paa mo. Karaniwan talaga ito sa isang defensive stance habang pinapasa ang bola sa isang teammate. Ito ay isang mabilis na epektibong paraan upang maglipat ng bola sa isang kalantad na teammate. Okay. Next. Do the shooting drills. Ito yung form shooting drill tumayo. Like yung tumatayo sa free throw line, focus sa rim, at shooting at magsushoot ka ng 10 beses. Around the world drill, tumayo sa isang spot, shoot ng mga 5 beses. Ito yung magpo-focus ka lang talaga sa isang practice mo sa shooting. Ito yung move and shoot drill, tumakbo sa isang spot, receive ang bola, at shoot ng mga 5 beses. Mga ganong ginagawa, madalas talaga yan sa drills. Okay, the next one. Around the world. Ito yung
sa basketball na isang shooting drill kung saan ang isang player ay tumatayo sa isang spot. Karaniwan talaga ito sa perimeter. Yung perimeter, which is kung napapansin niyo sa court, ito yung sa gilid lang, hindi na malapit sa 3-point line, ganun. Sa baseline, wing, top of the key, at iba pa. Okay. Horse in any animal. Okay, sa basketball, ang horse ito yung popular na shooting game kung saan ang mga player ay mag-shoot ng bola sa iba't ibang spots sa court. Ang layunin ay gawing horse sa pamamagitan ng paggawa ng mga shoot na hindi nila magawa. Okay, the next one. Layup. Layup sa basketball, isang uri ito ng shot kung saan ang player ay tumatakbo patungo sa basketball. Ito yung tatakbo papuntang ring at kumbaga magja-jump para may into. Minsan talaga karaniwan talaga sa ito yung karaniwan talaga sa player, which is isang kamay lang talaga yung ginagamit sa pag-layup. Ito ay napakalaking percentage na may shoot ang bola, karaniwan na ginagamit upang makascore ng mas madali o mas mabilis. Okay, knockout. Ang knockout sa basketball isang uri ng popular na shooting game. Ito yung napaka-popular, kung saan ang mga player ay mag-shoot ng bola sa iba't ibang spot sa court. Ang layunin nito ay gawing out ang mga kalaban sa pamamagitan ng paggawa ng mga shot na hindi nila magawa. Okay. The next one, poison. Poison is isang defensive strategy kung saan ang isang player ay nagtatanggol sa isang kalantad ng player na may bola na madala sa isang mahusay na scorer sa pamamagitan ng pagstay sa kanya at paggamit ng mga diskarte upang pigilan siya sa pag-score. Karaniwang ginagamit ito. Ito yung may player na, for instance, 3-pointer. Kumbaga yung hindi mo siya pinapabayaan ma-score, makapag-score, like yung kumbaga gina one-on-one defense mo talaga siya. Okay, next one. 2-on-1 defense or offense. 2-on-1. Ito yung ginagamit. Ito yung madalas talaga ginagamit when it comes to offensive play. Kung saan ang dalawang offensive player ang umatake sa isang defensive player. Layunin ito makascore ng mas mabilis at mas madali. Ito yung strategy na madalas ginagamit sa tinatawag itong fast break or pagset pagset ng bola mataas at kumbaga tatalon yung kasama mo para may shoot yung bola. Madalas ito, nakalimutan ko lang kung anong tawag dito. Parang follow up yata. Okay, the next one. Low position shooting. Low position shooting, which is ito ay tumutukoy sa pag-shoot ng bola mula sa isang malaking angulo malapit sa basket. Madalas talaga ito nangyayari sa yung mga matatangkad na player, katulad na lang ng mga power forward or center, ganun, para mas madali silang makascore. The next one, defense shuffle. Defense shuffle ay isang defensive move kung saan ang isang player ay gumagalaw ng paa sa isang sideways motion, karaniwang sa
isang defensive stance upang para mapanatili nilang pigilan siyang mag-drive o mag-shot. Pinipigilan siyang mag-shot. Okay, the last one. One-on-one defense. One-on-one defense sa basketball is isang defensive strategy kung saan ang isang defensive player ay nagtatanggol sa isang offensive player na may bola. Ang layunin nito ay pigilan na makascore o makagawa ng isang open shot na strategy para makapag-shoot ng bola. Yung one-on-one defense, which is yung hindi mo siya iniwan, yung hindi mo hinahayaan na makawala siya sa'yo. Kumbaga hindi mo talaga papabayaan na makapag-shoot siya ng bola or makagawa siya ng strategy para makascore.